mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So, ibig sabihin, 10. Marami siyang tagapaglikod at siya ay pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang lupa. Malaking pera yan sa panahon natin ngayon. 3,000 kamelyo, 1,000 baka at 500 asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdadaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang 2 handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilang nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay magkasala. Si Job, mabuting tao, umiiwas sa kasamaan, namumuhay sa kalooban ng Diyos, at yung mga anak ay laging merong piyesta o handaan sa kanilang tahanan. At si Job ay napakayaman na tao sa kanilang lugar. At pagdating sa mga alagang hayop, talaga namang ang yaman niya ay naroon pati sa kanyang pamilya at nararanasan nila yung maginhawang buhay. Kundi dahil kay Job, walang blessing itong mga anak. Itong mga anak, wala namang ginawa ito kundi laging magdaos ng tandaan, sosyalan, at kung ano-ano pa yung ginagawa nila. Dahil nga, hindi naman siya katulad, ang mga anak ni Job ay hindi naman katulad ni Job na sumasamba sa Diyos. Pero pag-gising ng umaga, lagi niyang sinasama yung mga anak niya at sinasabi. Kaya, ang ginagawa ni Job, naghahandog siya ng mga hayop na maganda, tinatanim niya yun, inihahandog niya sa Panginoon para sa kanyang mga anak kasi baka mayroon ng lihim na kasalanan ginagawa ang mga anak o baka naman nila napastahan na nila ang Diyos. Kaya naman, ganun ang kanyang ginagawa. Dinadaan niya sa paghahandog. At ang sabi ko rin dito, sa verse 6, dahil nga sa atin din ang yaman nila, ay akala ng mga anak, akala na rin niyo, walang pagsubok. At dumating na, ito na yung 6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Yan, humarap na. Ayaw lahat kasi darating ang panahon na hindi ibig sabihin exempted tayo sa trials, pero may time talaga harap tayo sa pagiging ng pagsubok. At ganun nga ang nangyari in verse 6. At sabi ng Panginoon kay Satanas, inanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinakakapalahan ngayon? Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba ang kabisihan mo ngayon, Satanas? Sabi ng Lord. At sabi ng verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Anong ni Yahweh? At pinagmalaki pa ng Panginoon si Job. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masasamang gawain dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, ito naman sabi ni Satan, sasambahin ka pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin. At halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan ng buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat sa buhay niya at harapan niya kayong susumpain. Yun ang sabi ni Satan.
Ine-bless mo kasi, pinapaulanan mo ng mga pagpapala, ang daming pera, ang daming mga alagaing hayop, at pinapasaya mo. Kaya, nananatili si Hope sa inyong harapan. Pero kung tatanggalin mo yung lahat ng ari-arian niya at dadaan sa mabibigat na pagsubok, malamang stop na yan. Hindi na yan magsisimba, hindi na yan mag-worship, hindi na yan makikinig sa salita ng Diyos, at itatakwil ka niyan ang mukhaan. At ito naman ang sabi ni Lord kay Satanas. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. So kung babasahin natin ang buong 1, chapter 1, verse 1 hanggang 22, ay nandun lahat yung istorya. Pero i-summarize natin. Ang title natin, God Sets the Limits. God sets the limits. Kung baga sa Tagalog, ang Diyos ay nagtatakda ng mga hangganan. So dumating ang panahon na si Satan ay nakipag-usap kay Lord. Kaya sabi naman ni Lord, sabi niya, Satanas, nakita mo ba si Hope? Sabi niya, oo, nakita ko kasi pinagpapala mo eh. Sabi naman ni Lord, mabuti at umiiwas sa kasamaan si Hope. Kaya, napakabuti at napakatayo at pinagpapala mo siya. Sa madaling salita, in short, kasi binibless mo. Kasi pinagpapala mo ng todo. At hindi lamang yun, bukod sa pinagpapala mo, ay pinapasagana mo. Ang dami niyang ari-arian. Pero kung tatanggalin mo lahat yan, 100% itatakil ka. So, hinamon ngayon ni Satan si Lord. So ngayon, pumayag naman ang Panginoon. Kung titignan natin sa verse 12, yan. Tignan natin ano. Yan yung iniwan ni Lord kay Job. The Lord said to Satan, very well, then everything he has is in your power. But on the man himself, do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. So sabi niya, sige, papayagan ko, pinapahintulutan ko na subukin mo siya. Pero wag mo kakantiin daliri mo. Ibig sabihin, huwag mo siyang papatayin. Huwag mo siyang sasaktan. So ibig sabihin, limitado yung power ni Satan pagdating sa Panginoon. At gano'n nga ang nangyari. At isang araw, in verse 6, dumating yung time, sinubok si Job. At kung papasahin natin sa mga sumusunod na yun, si Job ay sinubok ng Panginoon ay kapahintulutan. At yun ang sinamantala ni Satan. Una, bumagsak lahat ng business. Landslide. Pangalawa, yung mga anak, matindi, mabigat, at tanda mamatay. So, ibig sabihin, dumating yung matinding salot. Tapos, yung malupit dyan, yung asawa. Sabi ng asawa ni Job, sumpain mo ang Diyos mo. Akala mo ba pinagpapala ka? Bakit ngayon wala na tayong kabuhayan? Yung mga anak natin nagkanda mamatay na. Tapos ikaw nagkaroon ka pa ng maraming bukol, nagkaroon ka pa ng sakit. Kung babasahin mo maigi, kahit yung asawa ni Job, ginamit din ni Satan. Sa halip na encourage, pinahina. So kaya sabi ni Lord,
Sige, subukan mo. Bigyan kita ng karapatan. Inaalaw ko na pahirapan mo siya, subukin mo siya. Pero huwag mo siya papatayin. Ikanti ng iyong daliri. So kung titignan natin dito, sabi dyan, God remains sovereign even in the midst of our trials. Sa gitna ng pagsubok at sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa kalagitnaan yun, doon kumikilos ang Diyos. At ang sabi nga, the story of Job reminds us that suffering is not always a result of sin. Sometimes God allows trials to strengthen our faith, reveal His glory, and fulfill His greater purpose. Satan has power only within the limits God allowed. Ang mga pagsubok na pinagdadaanan ni Job ay pinayagan niya ng Diyos, pinahintulutan para si Job ay tumibay, lumalim sa pananampalataya, at bukod sa lumalim sa pananampalataya, lumalim yung kanyang relasyon sa Diyos. At sa gitna ng mga pagsubok, ang kapangyarihan ni Satanas ay limitado. Limitado. Tayong lahat ganun din. Kapag tayo ay dumaan sa pagsubok, sabi ka ng verses kanina, isang araw, dumaan sa pagsubok ang mga anak ng Diyos. So naka-address yun sa atin. Pag tayo ay dadaan sa malupit na pagsubok, diyan matitesting kung yung faith natin ay totoo. At diyan din mapapalapit at damdamin natin sa Panginoon yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya pagdating sa trials, pag-uusapan ng mga pagsubok, hindi tayo dapat mawalan ng lakas, kundi mas lalo tayong kumapit sa Panginoon. So si Job ay dumaan sa malupit na matinding pagsubok. Merong apat na bagay na nakita ko dito. Number one, God is sovereign over every trial. Sabi kasi ni Satan, nagpapala ko yan. Kaya ganyan. Sa atin, sa panahon natin, ang nakakalungkot, kunting pagsubok lang, ayaw ng church. Inubo lang, trinangkaso lang, inika lang. Kaproblema lang, ayaw na mag-church. Ako naniniwala ko kaya nakayanan nito ni Job. Nag-devotion ko sa kanya. Pinahawakan niya ang pangako. Pero sabi niya rito, God is sovereign over every trials. Ang Diyos ay, kumbaga sa Tagalog, ang Diyos ay makapangyarihan at may ganap na kapamahalaan sa bawat pagsubok. Pag sinabing kapangyarihan, sovereign, over every trials. Kasi inalaw ni Lord yan na mangyari sa iyo. Pero hindi ka naman pababayaan ng Panginoon na malaglag ng lubusan at malayo sa Kanya. Kasi dyan lang pumapasok si Satan. Dyan lang makakabawi kung paano kanya madigising. At paano mo i-blame ang Diyos sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan. Kaya nga, nais ng Panginoon na meron tayong matutunan yan. Sabi nga, nothing happens outside God's authority. God give permission, but He also set the boundaries. Merong hangganan may hangganan si Satan. Pwede niyang gawin yung gusto niyang gawin sa iyo. Pero, hindi pinahintulutan ng Diyos na makantik tayo o yung ikamamatay natin. So
So may boundary yun, may hangganan yun. Satan could not act without God approval. Hindi yan gagalaw na hindi aprobado ng Panginoon. Ito kasi, kaya nagawa niyang magkabukol, lahat bukol talaga eh. Bila lang niya walang bukol. Kaya lang, kasi inalaw. Iba kasi yung inalaw sa pinahintulutan o sa kalooban. So, ibig sabihin, pinayagan. O sige, ulpihin mo sa ibog. Pero tigiyakin ko sa iyo, hindi yan bibitaw sa akin kasi mahal ako yan. At grabe ang pananampalataya niya sa akin at hindi niya ako iiwan. So, ganun ang labanan. Ngayon, kung papansinin natin maigi, ang linaw, nagsabi dito ang susi ng katotohanan at yan nga ang sinabi, nothing happens outside God's authority. God gave permission, but also set the boundaries. Satan could not act without God approval. Kaya merong limitado talaga si Satan. Hindi ka basta-basta madadaig ng kaaway. Pero talagang lahat tayo, dadaanan natin. Kasama yan sa journey natin eh. Hindi dadaanan yan. At sabi pa rin, our lives are always under God's control. Kumbaga sa Tagalog, sa ating daw mga buhay, lagi tayo nasa ilalim ng control ng Panginoon. Kontrolado niya ang lahat ng mga bagay. Kanina nga pang binabasa ko po sa aking devotion, naalala ko yung aking dinaanan kay Pastor. Yan yung pinakamahirap sa lahat. Yun yung hindi mo talaga matatakasan. Pero, bago mo yan madaanan, ipe-prepare ka muna ni Lord. Oo, masasaktan ka, pero hindi pa payag ng Lord na ipe-blame mo siya. Pero kaliwag kanan yung bulong ni Satan sa akin. Oo, kaliwag kanan. Pero wala akong pinakinggan sa kanya ni isang letra. Kasi lahat naman talaga tayo ay lumutan. Doon tayo dadaan sa ganong bagay. Ang sabi ng Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Ang kaharian ng Panginoon na pinagtibay sa trono ng kalangitan, ang kanyang paghahari ay hindi mahihigitan ng sino. So ang Diyos nandyan kasama natin. Trust God authority even when you don't understand your situation. Basta ang gawin mo lang, kung hindi mo na maunawaan ang lahat ng bagay, magtiwala ka lang. Kung baga sa bangkang papel, sumabay ka na lang sa agos kung saan ka makakarating. Ako ganun ko yung ginawa ko. Grabe talaga yung pinagdaanan ko. Kami, ako, yung mga anak ko. Grabe yung pinagdaanan ko. Nahigit siya yung tapos yung emosyon mo pa, yung isipan mo pa, tapos nakasampa ka sa iyo yung ministry, patong-patong yung mga problema, at nakabulol ka si pastora, tapos nandun pa yung mga pagkayarin mo pa. Yung grabe na yun. So, wala talaga akong wala akong magawa kundi ang magtiwala sa Panginoon. So, yun yung kailangan natin gawin. Magtiwala sa kapamahalaan ng Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang iyong pinagdaraanan. Hindi biro pag dumadaan tayo sa mabigat na pagsubok. Ang mahirap kung wala siguro si Lord sa buhay ko, malamak. Yung sad-sad ako talaga doon, yari ako doon. Mga desisyon ko sa buhay. Nag-asawa ulit ako, ay napulog ng babae sa buhay. Kailangan nadali ang buhay ko. So ito, iba talaga. Kaya ang ating Diyos na pinagtitiwalaan, yun ang ating panghawakan, yung kanyang pangsabi. Kaya ka nandito kahit na hindi mo
tayo pupunta dito na walang dahilan. Kahit anong pang pagdaanan mo, basta kasama mo sila. God is in control. May sakit ka sa ano, may sakit ka sa May mayomong problema ka, sakit sa mayoma. Meron ka sakit sa puso. Kung masakit meron tayo, God is in control. Lagi lang natin panghawakan at huwag tayong lumamang, huwag tayong matakot, at magtiwala tayo sa Kanya. masabi ba natin amen? Amen. So yun po yung kailangan natin. Kasi sa trials, meron tayong matututunan. Habang tayo ay naglalakbay na merong lumisan sa pamilya natin, may mga aral tayong mapupulot. Kumbaga sa dadaanan natin, meron tayong mga ginto na bato na dadaanan, natutulot natin, meron tayong matututunan. Lumalawak yung ating isipan. Ako po nang mawala na si Pastor ako sa Panginoon. Yung isip ko, lalong tumalas tumawa. Kaya sabi ko, wala akong pupuntahan ng Panginoon sa iyo. Kaya, go rin ako sa ministry mo kahit ano ang mangyari. Basta huwag mo lang akong iiwanan o papabayaan. Kaya nakikita ko yung love ng Holy Spirit at ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang kamay. Kaya pag yung hindi na natin kaya, hayaan natin yung mga bagay na hindi natin kaya, siguro ng gagawin. Yung napasok yung making impossible. Sabi ko natin, amen. So, kailangan lang natin ay ang magtiwala sa kanyang kapangyarihan at ganap na kapamahalaan sa gitna ng bawat pagsubok. Pangalawa, God sets boundaries for the enemy. Mga sa Tagalog, ang Diyos daw ay magtatakda ng hangganan para sa kaaway. Limitado yung power niya. Pero ang God never na malimitahan. Sabi nga, God is omniscient. God is omnipresent. God is omnipresent, omnipotent, and power. Kaya kahit saan tayo mapunta, yung presence ng Lord. Kasama natin siya. Ganun kapower ko yung Panginoon. Kaya kontrolado niya yung power ng Satan. The enemy's power is limited. Satan was told, do not lay a finger of Job. God protects His children. The devil cannot go beyond God's permission. Kaya si Satan, hindi ko na siyang authority na tumakay na tao. Si Lord lang ang pwedeng gumawa. Kasi siya ang nag-create ng life natin, ng buhay natin. Kaya si Satan, nagkakaroon lang yan ng authority pag pinahintulutan mo. Sige, kunin mo na i-real eh. Hindi naman akin yan eh. Kunin mo na, doon punta ng impyerno. Pero si Lord talaga ang pumatay doon dahil sa kabayaran ng kasalanan. Masabi ba natin amen? So sa 1 Corinthians 10:13, God will not allow us to be tempted beyond what we can bear. Hindi pinapahintulot ng Diyos na subukin tayo, tuksuhin tayo. Hindi yan nagpapatukso. Hindi niya sinasadya tuksuhin tayo. Hindi niya sinasadya yun. Tinuturuan tayo ng Panginoon paano natin yun ma-overcome ang temptation. Paano natin ma-overcome ang mga trials, ang mga masalimuot ng buhay natin, mga karamdamang pinagdadaanan natin. Yung sa financial, sa family, sa mga anak, at sa mga business natin at kung saan pa. Si Lord ang magkokontrol niyan. Basta magtiwala lamang tayo sa Kanya. Yung boundary ni Satan ang gano'n.
Kaya si Lord ang may control ng lahat ng bagay. Ano sabi ng Lord? Do not fear the enemy. Huwag tayong matakot sa kaaway. Fear and trust God. Matangkot daw tayo at magtiwala sa Diyos. Yun ang kailangan natin gawin. Huwag natin sisihin, i-blame si Lord ang dahil lang napagod tayo, nahirapan tayo, nawala tayo ng pag-asa, na yung isip natin ay nalaso na ng kaaway. Diba gano'n? Hindi dapat, kailangan natin mas lalo tayo magtiwala in times of trouble. Lalo na kung may lilisan sa pamilya natin. Yun ang paghahanda natin kung ano yung nais ng ating Panginoon. Para matanggap natin at doon talang gagalaw ang Panginoon sa buhay natin. Masabi ba natin ang okay, balikan lang natin si Job. Si Job, nung namatay lahat ng kanyang mga anak sa isang masamang trahedya at ang bumagsak ang kanyang mga business, naubos lahat, pati kanyang kalusugan, damay. Dahil sa kanyang pagiging tapat at hindi mareklamo sa Panginoon, inako niya ang lahat yun. Nakakita yun ng kanyang asawa. Kung mabasahin natin sa chapter 9. Lahat ng nawala kay Job, ibinalik ng doble. Hindi lang doble, triple pa. Bumalik, talong dumami ang kanyang mga upang, dumami ang kambing, dumami ang baka, nag-asawa ulit, at yung mga anak ng mga bago, lahat yun ilagyaman ng Panginoon. Parang yung ikalawang generation niya, yun ang mga pumilangan sa Panginoon. Sabi ba natin kami, kaya yung pangit na pangyayari na nakabulas-bugan sa panas, pinaganda at inayos ng Panginoon. Ako nung muna, nung wala na si Pastora, magulo isip ko. Pero nakakaral ako dito, tatagnan ko. Pero katawan ko na lang yun, yung espiritu ko, nakayo-lang ko. Pero sa unti-unti na yun, doon ko na unawaan na, doon ko nakita na, kaya ko pala nakaya, siya pala gumawa ng pinulungan. Kaya mas lalo naintindihan, ginawa ko, sumama ako sa Bicol, sama ako sa Olongapo, sama ako sa Cavite, lahat ko ng mga mentoring sa Toledo. Wala akong pinalagpas na gawain. Yung mga walang paunayan naman sa pagkagulo, iniwan ko yun. Ito yung dinding ko. Nagulad na lang ako 1 year na lumipas, saka ko lang naramdaman na nakabuelo na pala. So yun po ang kaparaanan ng ating Panginoon. Akala lang natin minsan, nakabayaan na tayo ng Diyos. Pero hindi. Meron lang talaga tayong proseso ng pinagdaan. Kaya yung pagsubok, soliranin, karamdaman, hindi natin yan may iwasan. Matuhala kayo. Pero, dyan naman tayo matuturuan ng Panginoon. Masabi ba natin kami? Amen. So, may boundaries si Satan. Pangatlo, trials reveal genuine faith. Yan na. Trials reveal genuine faith. Kumbaga sa Tagalog, ang mga pagsubok ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Hindi dapat humina yung faith. Dapat mas lalo pa itong ma-establish. Kailangan mas lalo kang tumindig na yung pinto na daan sa apoy, tumikinang, nakikita yung pagkapinto niya. Tayo, dadaan yung faith natin sa trials, mas lalong tumitibay at nakikita yung pagiging genuine ng ating pananampalataya. Bunga ng mga pagsubok na ating pinagdaanan. Masabi ba natin kami? Faith is proven through testing. Kailangan talaga testing yung faith natin. Kailangan yan. Kasi yung faith natin, parang spiritual money yan. Yan yung gagamitin natin pagtustos laban sa mga gawa ng kaaway. Faith is proven, katibayan na tayo ay tinetesting. Balikan natin si Job. Hope remain faithful despite losing everything. Nanatili siya, nagtapat,
Kahit sa kabila ng siya ay nawalan sa mga bagay. Hindi biro yun, maubos yung pamilya. Sa isang happenings na, dumaan yung matinding sa una, ubos. Hindi biro yun, hindi kakayanin ng kalsi ng tao yun. Paliban lang na ang Diyos ay nandun kasama natin. Eh yun nga lang, mawala lang yung misis mo, yung partner mo eh. Napakahirap. Kaya ako sa mga prayer ko lagi sinasabi, Lord, kung ang buhay ko ay ahaba pa, aabot pa ako ng 80. Yung mga anak ko, huwag mo silang pakayaan. Kailangan ko sila. Kung manganganib sila, ako na lang yung unahin. Hindi ko kakayanin kung sila na mawawala sa akin. Ako na lang. Yun yung mga prayer ko dito. So kahit naman sinong parents na nakakilala sa Panginoon, yan yung mga na ako. Mahirap kasi yung sa kang ina, sa kang ama, tapos mawala yung anak mo, ay nakakatakot. Pero kung andyan ang faith mo kay Lord, yan ang magpapatibay sa iyo. Kailangan mas lalo kang tumindin. Faith is proven through testing. Hope remain faithful despite losing everything. Trials refine our character and depend our trust in God. Yung ugali natin, yung behavior natin, nababago, nare-refine dahil sa pamamagitan ng ating malalim na pagtitiwala sa Diyos. Kasi na-experience na natin. Ang isang pastor na marami ng pinagdaanan, proven and tested niya na ang Panginoon. Kaya kung may mga preaching ng pastor na pinatamaan tayo, experience yun ng pastor sa aming buhay. Sa masabi ba namin namin? So kailangan yung faith natin, kapit natin ngayon. Kapit natin maigay, kapit sa salita ng Word. Tsaka pag ang Word dadating sa atin, ang espiritu kasi natin, yun ang sumasagap talaga ng revelation kay Lord. Yung isip, espiritu natin, yan ang tumatanggap ng inihahayag o inire-reveal ni Lord sa atin. Kaya yung kaluluwa natin lumalakas, nabubuhay, sumisigla, nagkakaroon ng pag-asa, nag-iiba yung aura ng faith natin sa loob at sa labas. Kasi dahil sa espiritu na narinig natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan niyo yung James chapter 1 verse 2 and 4. Kung papasahin natin ang James chapter 1 verse 2 and 4, the testing of your faith produces perseverance. May ang faith na may matyaga yung faith. Hindi mo pwedeng pabaksakin. Nagbubunga yan sa kanyang katyagaan, sa kapanahunan ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Una, meron siyang simbahan. Pangalawa, may mga discipleship. Pangatlo, magsasiyar siya ng tulog. Pang-apat, sinusuportahan niya ang mga encounter. Pang-lima, bukas ang pintuan at blessing ng Lord sa kalangitan para tanggapin natin ang mga ganun. Ang kailangan lamang natin yung papak sa Panginoon sa gitna ng mga minsan malungkot, yung ibang mga kapatid natin, mga leader natin, ay konting pagsubok lang, ayaw na umatay. Ayaw na mag-yorta, pinatapat na, iiyak na, nakapilalaban mo yun. Kasi ibibir mo yan kay Lord. Sa problema, merong revelation ng Lord. Dapat makipag-ibig ka sa Panginoon. Kung meron pa mabigat na karamdaman, i-deal mo na yan kay Lord. Minsan nga nung linggo, sabi ko kay Tatay Lila, lumalakas ka. Oo nga okay, nakatiin ko lang ng konting lakas, parang may iba na naman yung kurada ko umiiba ka na baka naman mamaya-maya tumitingin ka na naman ang mahalay dyan. Sabi niya, ayun na mahirap pag nakaramdam ng konting galing umiiba pero pagka dapat, pag tumalim ka, mas lalo ka mag-iipos ang todo sa Panginoon.
Amen. Pasalamat ka sa Panginoon. Huwag mo na masuklihan si Lord na maling ka, lumakas ka. Kung may baka para kang agila, tapos maghahanap ka ng babae, hindi maganda yun. Dapat pagpasalamat ka dahil binigay ka. Yes, amen. Masabi ba natin amen? O, ito pa, na makikita natin dito. Remain faithful because God is working through your trials. Yan ang application. Yan ang dapat makita doon. Sabi, manatiling tapat sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng iyong mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Kaya lalo matulitili, lalo nagiging iba yung mga bitaw ng salita mo, very encouraging. Amen? Very encouraging. Lalo na pag kayo meron kang naharap na pabayarin, hindi ka takot kasi andyan ang Diyos na pagdadala ng pagpapala sa iyo. At ma-overcome natin yan sa tulong ng ating Panginoon. So, kailangan natin yun. And number 4, God will bring restoration. God will bring restoration. Ibig sabihin, ang Diyos ay magdadala ng panumbalik. Siya mismo tuturuan ka niya para mas lalo kang panumbalik. Yes, amen. Naka-permis ka na, nagpapatuloy ka naman pero sa gitna ng mga pagsubok, mas lalo kang nanunumbalik sa Panginoon. At ang sabi diyan, God never forget the faithful. Ang Diyos hindi niya kakalimutan yung pagiging matapat mo sa akin. Matapat ka sa tithes, matapat ka sa seed, matapat ka sa Sunday, lalo ka nagka-church, matapat ka sa prayer, matapat ka sa devotion, matapat ka sa seed, lahat na ginagawa mo. Yun hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Lahat ng ginagawa. Pag tayo makipag-usap kayo, nagpe-pray tayo every morning, huwag natin alisin yung prayer. Huwag natin tanggalin yung devotion. Kasi yan ang makakatulong talaga sa atin. Kaya pagdating ng panahon na tayo uuwi sa Panginoon, may payapa tayo na magagawa pa natin magpaalam sa kanila ng maayos. Kaya nga, kasundo-sundo kayo palagi, ang halino sa ilang ng Diyos, patuloy kayo, ministry o yung pagkakaya. Kaya malungkot kasi ako'y uuwi na hindi naman ako nagala ng lima ko kayo. Si Pastor Juan, ganyan ang sinabi niya eh. Ang sinabi ko sa kanya na uwi ka na kayo para hindi ka na mahirapan. Kami malalaki na kami. Ayaw mo na itong i-handle ng lahat. Kasama namin ang Panginoon. At ikaw, kaya rin nahihirapan siya. Iniisip niya, paano kami? Iniisip niya, paano yung dalawa pa lang yung ako namin. Iniisip niya yung mga iiwanan. Isipin mo ka lang isipin niya, wala kang nagagawa. Ibigay mo na lang kay Lord na si Lord na ang bahala. So bago yung pumunta kay Lord yung na-pray niya, Lord bahala na kayo sa akin. Ako naman, ay uuwi na sa akin. Pag may ako kulang, inisip mo. Maaaring gano'n yung prayer. So tayo dapat maging ganun din tayo para manumbalik yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat ganun yung gawin natin. Kaya nga pinapanumbalik ng Diyos, magdadala ng panumbalik sa buhay natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi nga Job, suffering was temporary. Saan ang gagawin? Yung mga hilo na yan, temporary na yan. Pero si God pa rin, God restore hope and blessed him more than before. Nung ibinalik na ni Lord, yung mga nawala sa kanya, mas lalo pa siyang nag-level. Ganon ang ating Panginoon. Kaya ano sabi niya sa Job chapter 42 verse 10, the Lord restore Job's fortunes and give him twice as much as before. Doble ng tindi, yung mga nawala sa kanya, binalik niya ng Lord.
Kaya sabi ni Lord na pag tayo nagpapatuloy at nananatili, yung nawala, ibabalik niya. Masabi ba natin, amen? Hold on to God's promises, restoration, in His perfect time. Ito yung talagang tamang application sa pamumuhay natin. Yung bang panghawakan natin ng pangako ng Diyos at ang numbalik ay darating sa kanyang perfectong time ng Panginoon. Kasi yung perfect time ng Lord, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil si Lord ang siyang patuloy na iiyos natin. Masabi ko natin naman. Kaya si Satan, ano lang yan, may boundary yan. Hanggang dyan ka lang. Na pwede mong kantiin si Brother Rudy, pero hanggang dyan ka lang. Siguro alam na ni Satan na si Brother Rudy maululog doon sa hagdanan sa kanyang ginagawa. Anong ginawa ng Panginoon? Nilapat niya yung power niya para hindi tumama yung ulo niya sa kanto ng bato. Ganun ang God is in control. Si Satan may boundary yan, may hangganan yan. Pero power ng God, walang boundary. Diretso yan at walang katapusan. So ang conclusion natin, addition. So ito yung conclusion natin. Conclusion. When trials come, trust God's sovereignty. Remember that the enemy has limits. Stay faithful during testing. Expect God's restoration according to His perfect will. Yun ang ating dapat pakatandaan. Kasi lahat ng ating mga laban ay kasama. Ang challenge, no matter what battle you are facing today, remember God still on the throne, and the enemy can only go as far as God allows. Keep trusting Him, for He is working all things together for your good, for His glory. Romans 8:28. Sabi nga doon na, ayon sa kalooban ng Panginoon, maging pangit, maging mabuti, pag pinagkalakit-lakit ng Panginoon niya, all things work together for good sa mga nagmamahal kay Kristo. Amen? Bigit natin yung ating mga mata habang tayo nakaupo. Lord, salamat ng marami sa iyong salita. Tulungan mo kami palagi sa gitna ng mga pagsubok. Ang aming mga katawan lupa ay dumaranas kami ng karamdaman. Minsan tumataas yung aming BP, yung aming sugar, yung aming mga internal organs. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng lahat. At salamat sa iyong word, kahit nasa pagsubok kami, nagagawa pa namin mag-rise, mag-sin, at magtanim sa lahat ng bagay, at pinapagaling mo ang aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, dahil sa pagsubok, kaya kami tumitibay. Tumatalas ang aming isip, natututo kami sumunod sa iyong kalooban at magsolusyon ng mga problema. Lord, patuloy mong pagpalain ang buhay ni Sister Marina, si Marilet, Sister Medi, Sister Melissa, Panginoon, Sister Liway, si Vivian. Lord, i-bless mo po sila. Open the floodgates of heaven. Maliit man o malaki yung tinatanim nila, 100 folds, ibalik mo, Panginoon, at i-reveal mo sa kanila ang iyong kapahayagan. Maging sa buhay ni Peter Dayaw and Joby, Lord God, patuloy mo silang pagpalain, pakakasihan ng banal na Espiritu. Maging sa buhay ni Abel, Brother Rudy, Brother Robert, at maging si Edward, Panginoon. I-bless mo po sila. Lord, kailangan namin lagi yung miracle mo. Tapos dagdagan mo kami lagi ng faith
Holy Spirit, kailangan namin kayo. Magmula sa spiritual, sa emosyon, Panginoon, sa physical, sa financial, Father God. Ikaw ang himala sa buhay namin. Magbunga at mag-multiply kami para sa paghahayag ng salita mo. Kaya Panginoon, si Oz sa ospital, sa check-up, Lord, I declare and I decree healing sa kalusugan ni Oz. At ikaw ang siyang patuloy na mag-bless nito sa buhay ng kasama. Pagpalain mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan mo, ang buong iglesia. Lord, someday, in time will come sa panahon mo ito. Inihanda mo na ang lugar na malilipat ang aming mga niya. At doon, Panginoon, isa-isa nang dadating ang mga pagpapala kung paano mo dinoble ang blessing kay Bob, idodoble mo rin sa MCC. At hindi na kami ganitong naiinitan na aming sanganan at lahat ay lalagyan mo ng pawang mga bagong sound system, bagong upuan, mga bagong table, lahat ng ito, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng mga leaders namin, ang mga nasa 144, ang mga nanay, Panginoon. Yan, si Mariel, Panginoon. Lord God, lahat ng mga anak mo, Panginoon, pagpalain mo ang mga cell group sa mga tahanan. Kaya salamat sa iyo, O Diyos, sa aming pagtulong, nabi mo kami kausapin at pagpalain sa tulong ni Holy Spirit. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.